Ito na ang iniintay nyo na prediction natin at ito po ay ang President Marcos Prediction Part 2. So dito sa Part 2 na ito, sasagutin ko na yung inyong tanong kung siya ba ay makakatapos ng termino bilang Pangulo ng ating bansang Pilipinas. At kung subok mo na ang aking mga prediction, click lamang ang star button or subscribe button at isave ang video na ito dahil sinisigurado ko na babalikan mo ito. So kung hindi mo pa napapanood ang part 1 ng Marcos prediction, i-click lamang po ang follow button and subscribe button. Nandyan po yan sa baba. Tandaan, si Queen Empress ay hindi po nagpapabayad. All guidance and readings are free. Sineset ko po ang expectations nyo na pag sinabi pong reading or tarot reading or guidance, everything is about energy, everything is about frequency. From the word itself, hula, kayang-kaya nyo po itong kontrahen, kayang-kaya nyo po itong baguhin. Hindi po katulad ng vision na talagang yun ay nakita mo na 100% na mangyayari. Okay? This will depend on the energy and the frequency po. Okay? So ngayon, simulan na natin ha. At ayan, naku, puro nakabaliktad yung card. Naku. Okay, so bakit nakabaliktad lahat ng card? Tingnan nga natin anong nangyari. Okay. Oo, okay. So sabi dito mga kapatid, for the question na matatapos ba niya ang kanyang termino, no? So, meron dito umaangat na dalawang energy, dalawang babaeng energy. Si Queen of Swords at si the Empress. Okay? So, sabi dito kapatid, meron ditong lumalabas din na Knight of Pentacles, no? Ito ay kaugnay po sa ating darating na halalan. Okay, sa election, sa May election na 2025. Kasi ito po ay yung make it or break it point ng ating Pangulong Marcos, no? So, ang nasa-sense ko dito ay base sa tatlong card na ito, okay? Kapag makikita naman natin yon, mararamdaman natin, masasense ng buong sambayan ng Pilipino kapag talaga nagkadayaan na literal na malala. Ngayong 2025, mayroong dalawang energy na umaangat. Okay? Dalawang babaeng energy na umaangat na talaga namang magtatagisan ng lakas at ng kumbaga ng presensya at ng matatawagan natin na pananindigan. Okay? So, to be specific, kapag ito ay naging maganda ang eleksyon, ang takbo ng eleksyon at walang dayaan, yes, matatapos niya ang kanyang termino. Gracefully matatapos niya ang kanyang termino. Okay? At sabi dito, kapatid, kung ito naman ay magkakaroon ng talagang halatang-halata naman yun, ng malawakang dayaan ngayong 2025, sabi dito kapatid, there will be an exchange of power. Ayan, there, Two of Cups, ayan, so there will be a shift of power, na ang magdidikta nito ay itong, kumbaga, ito yung make it or break it point na si Queen of Swords ay sa madalit salita talaga namang hindi magpapagapi, no? Kumbaga, nandito pa rin yung presensya or yung kakayahan ng ating current na Pangulong Marcos, no? At kasabay niyan, itong si the Empress, okay, ang kalaban niya ay itong si the Lover's card. Lover's card, ibig sabihin ito ay mag-asawa, no? At nangingibabaw dito sa mag-asawa na ito ang energy ng Queen of Swords. Ngunit, hindi nila magagapi itong si the Empress. Si the Empress po kasi ay ang reyna ng mga reyna. Ito naman po ay Queen of Swords. So, ngayon, to make a recap, okay? Pag itong election na to ay naging successful, gracefully, na matatapos ng ating Pangulong Marcos, President Marcos, ang kanyang term, ayan, gracefully, successfully, kumbaga, it will end well. Okay, ngunit, if the energy
the election will be drastic na talaga namang chaos, no? Ito na yung shift of power na tinatawag, ayan, no? This is the shift of power. So again, nasa kamay po ng ating current na Pangulong Marcos. Okay, sabi ko nga po, if he can make it or if he can break it, no? Dahil talagang nangingibabaw ang dalawang energy na ito. At sa madalit salita po, kilala nyo na to, kung sino si Queen of Swords at kung sino si The Empress card, no? So, ito pong lovers, ibig sabihin po niyan ay mag-asawa. Okay, it could be si talaga magtutulong at mag-aalalayan ang ating First Lady and First Gentleman. Kasi lumabas itong The Lovers card, no? So, ang ating panalangin lamang naman po ay maging maayos at maging tahimik, maging maganda ang darating na eleksyon. Again, paulit-ulit ako because this is a make it or break it point. Kapag ito ay, kumbaga, naging sobrang magulo yung eleksyon na halatang-halata mong, alam mo na, nadayaan, talagang hindi nakakayanin ng mga tao. This is the start of a new beginning. It will be a start of a new era. Pero, yun nga po, goal natin ay maging maayos lahat kasi wala namang may gusto ng chaos, wala namang may gusto ng kuguluhan, di ba? So, ang goal natin ay magkaroon ng mapayapang eleksyon, ang goal natin ay magkaroon ng mapayapang Pilipinas. Sa ganitong mga sitwasyon, mga kapatid, ang mga magsasalba na lang po natin ay syempre po, nasa kamay na yan ng ating current Pangulong Marcos. At syempre, ang pinakamalakas sa lahat ay ang ating panalangin sa ating Ama sa Langit or sa ating Panginoong Lumikha. Dahil in this situation, okay, in this chaos, panalangin po ang pinakamalakas na sandata or ang pinakamalakas na spell sa lahat. Kaya manalangin po tayo sabay-sabay na magkaroon ng maayos at maluwalhati na election. So, kung gusto mong panood ang part 1 and part 2 ng election 2025 prediction, i-click lamang ang star button or subscribe button upang mapanood mo yan. Okay? Again, everything is about energy, everything is about frequency. So sana po ay i-share nyo po ito upang makarating po ito sa mga dapat na umaksyon, sa mga dapat na basa or makapanood po nitong video na ito. At upang tayo po ay magkaroon ng maayos, tahimik at maluwalhating eleksyon. The least we can do and the best we can do is to pray. At sa ngayon po, alam nyo na ang gagawin. Okay? I-comment po ang word na Lord, lead our country. So we can claim that positivity, that positive energy. Comment po, Lord, lead our country. Okay? At maraming salamat mga kapatid. Stay blessed. Tandaan, never nagpapabayad si Queen Empress. All guidance and readings are free. Pumasok lang sa ating live 8 p.m. to 3 a.m. Maraming salamat mga kapatid.